So para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 1, day 5. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Romans 5:18. So then, as it was through one offense unto condemnation to all men, so also it was through one righteous act unto justification of life to all men. So one offense, one righteous act. So yung unang offense, syempre kay Adan yan. Yan yung offense ni Adan na kung saan nakondena lahat ng tao dahil diyan. At yun namang righteous act, yan ay ang gawa ng Panginoon. At dahil diyan, lahat ng tao ay nakapasok sa justification of life. Kaya ang Diyos sumasagot. 8:2. For the law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. So dalawang law naman ito. So yung una ay law of the Spirit of life. Yung pangalawa naman ay law of sin and of death. So yung unang law, syempre ito ay ang buhay ng Panginoon, ang Espiritu ni Kristo. At yung pangalawa naman, ito ay ang kalikasan ni Satanas na naiturok sa tao. Naging isang kautusan ng kasalanan at kamatayan. So magbasa na tayo. God's organic salvation is fully revealed in the book of Romans. To carry out God's organic salvation, there is the need of two divine transfers and one spiritual union. The first transfer is out of Adam into Christ and is factual and positional. The second transfer is out of the flesh into the Spirit of life and is practical and experiential. So binabanggit sa atin ang organic salvation. So yan ay isang aspekto ng kaligtasan, no? Kasi yung una ay judicial, yung pambatas, no? Pero yung pangalawa naman ay organic. Pag sinabi natin organic salvation, ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng buhay. Yung buhay ang gumagawa para maisagawa ang organic salvation. Pero para maisagawa itong kaligtasan na ito, binabanggit sa atin, nangangailangan ng dalawang dibinong paglilipat, no? At isang spiritual na pag-iisa. So yung unang paglilipat, ito ay ang paglilipat mula kay Adan tungo kay Kristo. At ito ay naisagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katubusan. Nailipat niya tayo na mga isinilang sa loob ni Adan, no, ay nailipat niya tungo kay Kristo. Okay. Tapos yung pangalawang paglilipat, ito naman ay ang paglilipat mula sa laman tungo sa Espiritu. No, at ito naman ay practical at experiential. So practical siya at experiential. Ibig sabihin, kasama tayo nagsasagawa nitong paglilipat na to. No. Okay, so tuloy natin yung basa. The flesh is the practical experiential Adam. Okay. We are transferred out of the flesh into the Spirit, who is the practical and experiential Christ. So yung flesh, sinasabi niya rito, ito ay ang kung ano ang meron tayo kay Adan. Sapagkat alam natin, ang pagkatisod ay naibunga mula kay Adan. At tayo naman ay mga isinilang kay Adan. Kaya yung laman nanggaling kay Adan. At kung tayo ay nabubuhay kay Adan, ano meron tayo? Laman. At ito ay nagiging practical at karanasan kay Adan.
Amen. Amen. So we are transferred out of the flesh into the spirit, who is the practical and experiential Christ. So yun naman practical at experiential Christ ay ang ating pagkalipat mula sa laman na walang iba kundi si Adan tungo kay Kristo. Tungo kay Kristo na siyang espiritu naman. At mula kay Kristo, nakakapasok naman tayo sa isang practical at pangkaranasan na bagay. Kaya dalawa uli ang binabanggit dito. Si Adan, ano meron? Laman. Oo, at practical yan at nararanasan natin kung tayo ay kay Adan. Pero, pwede naman tayo lumipat kay Kristo. Ano namang meron sa Kanya? Espiritu at buhay. At yan naman ay practical at pangkaranasan din nating nararanasan. Amen. The way to carry out our union with the Spirit is to set our mind not on the flesh, but on the mingled Spirit unto life and peace, and to learn to walk and to have our being not according to the flesh, but according to the mingled Spirit. Amen. So, yung binanggit naman natin na union, pakikipag-isa, ito naman ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbaling sa Espiritu. So, gusto mo magkaroon ng pagkakaisa o pakikipag-isa sa Panginoon, ang kailangan mong gawin ay bumaling ka sa Espiritu. At ang pagbaling sa Espiritu ay ang paglalagak ng ating kaisipan sa Espiritu. So yun ang practical na paraan para tayo ay makabaling sa Espiritu. At mula diyan, makakapasok tayo sa buhay at kapayapaan. So ang karanasan ng pagbaling sa Espiritu na walang iba kundi ang paglalagak ng ating kaisipan sa Espiritu ay ang buhay at kapayapaan. At dapat idagdag din natin yung matuto tayong lumakad o igawi ang ating buong katauhan, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa pinaghalong Espiritu. The result of setting our mind on the mingled Spirit and walking according to the mingled Spirit is our reigning in life with grace over all things unto eternal life. So ito yung result. Kung tayo ay bumabaling sa pinaghalong Espiritu, lumalakad sa Espiritu, nabubuhay sa Espiritu, ang resulta nito ay ang ating paghahari sa buhay. Ibig sabihin ng paghahari sa buhay, yung buhay, nagiging kapangyarihan natin para maghari tayo. Ano naman ang pinaghaharian natin? Siyempre, ang pinaghaharian natin ay yung mga bagay ng laman, kasalanan, kamatayan, mga negatibong bagay na ilalagay sa ilalim ng ating kapangyarihan sa panahon na tayo ay nakabaling sa Espiritu. At sa panahon na tayo ay lumalakad sa pinaghalong Espiritu. Ang resulta ay ang paghahari ng buhay. Paghahari sa buhay. So, hindi naghahari na parang mataasa. So, iba yun. Ang ibig sabihin nito ay naghahari tayo sa pamamagitan ng buhay kung saan lahat ng mga negatibong bagay ay pinaghaharian mo. Ano ba ibig sabihin ng pinaghaharian? Ibig sabihin, nasa ilalim sila ng iyong control, pamamahala, nasa ilalim ng mga paa natin. Kasi, bago tayo naligtas, ay pinaghaharian tayo ng kasalanan. Tayo ay alipin sa kasalanan. So, yun yung nakaraan natin. Pero, pagkatapos tayong mailipat kay Kristo, makipag-isa sa Espiritu, sa pamamagitan ng pagbaling sa Espiritu,
Nag-iba na yung sitwasyon. Hindi na yung kasalanan na naghahari, kundi tayo ang naghahari. No, sa kasalanan, sa kamatayan, kay Satanas, sa sanlibutan, lahat yan pwede mong pagharian kung ikaw ay nakabaling sa pinaghalong espiritu. At hindi lang yan. Kung tayo nakabaling sa pinaghalong espiritu, meron tayong buhay at kapayapaan. So ito yung mga resulta, mga practical at pangkaranasang bagay. Katulad ng buhay, kapayapaan, practical yan, pangkaranasan yan. No, yung paghahari sa buhay, na kung saan pinaghaharian mo yung iyong temper. Kasi yung mga karamihan sa tao, hindi nila kayang pagharian yung kanilang temper. Kaya pag nakita ninyo, marami mga road rage, mga away sa karsada, mga maiinit kasi ulo ng tao. So hindi nila kayang pagharian yung kanilang temper. No, pero yung buhay na meron tayo, dibinong buhay, malakas siya. Malakas siya. Kasama na dyan ang biyaya ng Panginoon, na kung saan tayo ay naghahari sa buhay. So ito yung organic salvation. Kasi pag sinabi mong organic salvation, ito ay ang kaligtasan na sinasagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay, kalakasan ng buhay. At ito ay mga bagay na meron lang ang isang believer. Pero conditional din siya. Yan ay kung bumabaling ka sa espiritu. Yan ay kung nilalagak mo ang iyong kaisipan sa espiritu. At yan ay kung lumalakad ka sa pinaghalong espiritu. So itong mga bagay na ito, itong tinatalakay natin ay mga bagay ng buhay. Amen. So today's reading nako. In Adam, we inherited the nature of Satan as sin, constituting us sinners in essence and element. We also inherited death, which on the one hand made us passive, weak, and impotent with respect to the things of God. And on the other hand, reigned first in our spirit, then through our soul, and eventually over our body. So, mayroong mga ilang bagay na binanggit dito. So, una, binabanggit niya na mula kay Adam, tayo ay nagmana tayo ng kalikasan ni Satanas. So, yung kalikasan ni Satanas, yan yung sin na nasa loob ng laman. So, singular siya. Sin. Ibig sabihin, hindi siya sins, kundi nature siya ng sin na walang iba kundi ang kalikasan ni Satanas. No? At dahil diyan, tayo ay mga constituted na buuan ng mga makasalanan. So mula sa kalikasan ni Satanas, tayo ay naging nabuuan na constitute at naging mga sinners, mga makasalanan. Ibig sabihin, gumagawa na ng mga kasalanan. Ito yung naging essence at saka element sa loob ng laman. Kaya sa laman, walang magandang bagay. Nandiyan dyan ang elemento at esensya ng kalikasan ni Satanas. No? At tinatawag yan na sin without S. Okay? At syempre mula dyan, nagbubunga ng mga kasalanan. Sins with S. At dyan din natin minana ang kamatayan. Okay? So yung kamatayan dito, meron din siyang dalawang aspekto. Pwedeng physical na talagang namamatay ang tao. Bunga din yan ng pagkatisod. Kaya ang tao ay namamatay physically. Di ba? Tumatanda, nagkakasakit, humihina, at namamatay physically. Pero,
si Adan hindi naman agad namatay eh. Kaya yung death, yung isang aspekto ng death, okay, ay spiritual. So ito yung death na sinasabi rito, kung saan tayo ay nagiging passive, weak, and impotent with respect to the things of God. Na ang ibig sabihin, passive, ibig sabihin walang damdamin, walang gana. O yun, walang gana. Okay. Ano pa? Mahina at walang lakas sa mga bagay ng Diyos. Yun ay bunga ng kamatayan. Bunga ng kamatayan. Kaya may mga tao na walang pagpapahalaga. Pwede natin sabihin, passive, walang pagpapahalaga sa mga spiritual na bagay. Nawala. Humihina sila. Lalo nakakakita ko minsan ng mga elder, mga RO, humihina. Kaya yung church humihina din. Sapagkat mahina sila. Kuminsan hindi nila naaasikaso yung mga bagay ng church. Kaya nga ginamit natin yung salitang RO, responsible, para maasikaso yung church. Lalo na ng mga nangungunang kapatid. Kaya lang, kapag sila ay nasa panahon ng pagiging patay, sila ay mahina, hindi naaasikaso. Minsan nga, hindi sumisipot. So, may mga alam ako minsan, mga tinuturing na mga araw, hindi naman sumisipot sa eklesiya nila. Lalo na yung mga RO na nagtatrabaho sa ibang lugar. Kung minsan hindi na bumabalik sa mga locality nila. Kaya kawawa yung mga locality nila. Hindi nila naasikaso. No? At kung minsan, nagdadala pa ng mga negatibong bagay yung mga ganyang sitwasyon. Kaya yan yung bunga ng death. Amen. Amen. Pero sa kabila nito, kung na-revive naman ang isang believer sa kanyang espiritu, so may mga panahon na mahina dahil nasasalakay ng kamatayan, pero biglang nare-revive din naman. Kaya yung buhay ng Kristiyano, minsan nasa situation na baksak. Okay, pero minsan biglang nare-revive, at kapag na-revive, ayun, naghahari. Pinaghaharian ng kamatayan. Di na sila mahina. Na-revive sila. At madalas yung pagka-revive ay bunga ng pagbaling sa espiritu. No? At kapag sila ay na-revive, pati yung kanilang kaluluwa, kaisipan, damdamin, mga pagpapasya, no, na papalaganapan din ng dibinong buhay. Nagiging maganda ang sitwasyon. At minsan umaabot yung buhay sa physical na katawan. No, kaya sa Romans 8 sabi niya, pati yung mortal body nagiging life. No, katulad ng mga mahihina ang katawan, minsan sakitin, maraming problema sa katawan. Lumakas yung espiritu, lumaganap yung buhay, umabot hanggang sa katawan. Uy, sister, naging healthy ka. Brother, dati ang hinahina mo, naging healthy ka. Hindi lang yun, you look young. So yung buhay, umaabot din siya sa mortal body. Pero mataas na yun. Kapag ang life na ito ay umabot sa mortal body mo, ibig sabihin, tigmak ka na ng Panginoon. Okay. So, kaya yung life na to, ang pinakamahusay na supplement sa katawan. I-revive niya yung body natin. Amen. So, furthermore,
in sin and death, we became subject to the condemnation of the righteous law of God. As believers, we have been baptized into Christ and also into his death, a death that took us out of Adam. In addition, we were regenerated at the time of Christ's resurrection, and in that rebirth, through his resurrection, we were transferred into Christ. Amen. So una, sabi niya, dahil tayo ay naki-Adan, merong sin, merong death, at nakondena tayo. Ang nagkokondena rito ay ang matuwid na kautusan ng Diyos. Kasi yung commandments, yung mga commandments, yung mga kautusan, kung tutusin, hindi naman yan talaga binigay para sundin mo eh. Sino mo makakasunod dyan sa mga kautusan? 10 Commandments, sino makakasunod dyan? So, hindi kayang gawin yan. Yan ay binigay upang gamitin siya para kondenahin ang tao dahil sa kasalanan. Diba? So, sabi ng kautusan, huwag ka magnakaw. Okay. Ano nangyayari? Mga tao nagnanakaw. Nagnanakaw. Diba? Kung walang batas na sabing huwag ka magnakaw, walang kokondena sa'yo. Kaya merong, anong meron? Merong batas para gamitin yan upang i-expose tayo sa ating mga kahinaan. Diba? Halos lahat ng mga sinasabi sa batas, naghahantad sa atin ng ating mga kahinaan. Diba? O sabi mo, brother, hindi ako nagnanakaw. Sabi ng Biblia, pag hindi mo binibigay yung 10% mo, ninanakawan mo yung Diyos. So, hindi, ibig sabihin, mahirap makatakas. Mahirap makatakas. Kaya, yung mga pagkakondena na yan, okay, ay dahil nahulog tayo sa kasalanan at kamatayan. So, yun ang nangyari. Amen. Pero sabi niya, bilang mga mananampalataya naman, tayo ay nabautismuhan tungo kay Kristo sa kanyang kamatayan, at mula sa kamatayan, tayo ay kinuha niya mula kay Adan. At tayo ay isinilang na muli, okay, sa panahon ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. At nagkaroon tayo ng isang bagong pagsilang. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, at mula sa mga prosesong ito, na ilipat tayo kay Kristo. Kaya ang kaligtasan talaga, hindi naman ito attainment, o hindi ito bunga ng pagpapakabait o bunga ng pagiging religyoso. Kundi ito ay isang paglipat mula kay Adan tungo kay Kristo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na kung saan tayo ay naisilang na muli. Amen. God has made Christ righteousness to us. Because of this, God considers us as righteous as Christ. In Christ, we also have been given God as our life. What a wonder that God the Father and we have the same life. When we call God Father, we are expressing our organic relationship with Him in life. Amen. So pag pinag-usapan kasi yung katwiran o righteousness, okay, si Kristo lang ang katwiran. Kasi siya lang ang walang sala eh. At siya lang ang isa na nagtupad sa kahilingan ng kautusan. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin yung kautusan para kondenahin siya. Kundi tinupad pa niya yung kautusan. Kaya siya ay righteous. At ginawa tayong righteous ng Panginoon o ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Na kung saan tayo ay nailakip kay Kristo, at si Kristo ang naging katwiran natin.
na pwedeng sabihin natin, tayo ay naging katulad ni Kristo. Kung gaano ka makatwiran at matwid si Kristo, ganun din tayo. Kasi naging kaisa natin si Kristo. At siya ang ating katwiran. Okay. At sa karagdagan nito, ibinigay naman ng Diyos yung kanyang buhay sa atin. No, at dahil meron tayong buhay ng Diyos, tayo naman ay naging anak ng Diyos. Ang Diyos ay naging ama natin. No, hindi tayo inampun ng Diyos, kundi isinilang tayo sa pamamagitan ng buhay ng Diyos. No, kaya ang Diyos at tayo ay isa sa loob ng buhay. No, at pwede natin tawagin ang Diyos na Ama. No, Aba, Ama. So kapag tinatawag mo ang Diyos, Aba, Ama, nakakaramdam ka ng pagiging matalik sa Kanya. No, ibang klaseng damdamin. No, hindi lang damdamin ng isang nilikha, kundi damdamin ng isang anak sa Ama. Diba? Aba, Ama. Oh, Aba, Ama. Yung Diyos naging Ama natin sa pamamagitan ng buhay na binigay niya sa atin. Ang buhay ng Diyos, okay, ay binigay sa atin upang tayo ay maging anak niya sa buhay. So ito ay isang buhay ng pagsilang. So iba naman yung ampon. Yung ampon kinuha lang, inadapt lang. So ang ating relasyon sa Panginoon, hindi ganon. Kaya sa John 3, sabi ng Panginoon, maliban na ang tao ay isilang na muli ng Espiritu. Di ba? Isilang na muli ng Espiritu. Amen. According to Romans 5:18, justification is unto life. The goal of being justified is to have life and to reign in life. We are saved in life to the extent that the life that saves us and thrones us as kings through righteousness and under grace, we reign in life over everything. What a glory to the Lord, and what a shame to the enemy that people such as we can reign in life. So yung justification is unto life. Okay. At tayo ay na paging matwid, no, dahil sa buhay. At dahil may buhay tayo, naghahari tayo sa buhay. No, tayo ay isinilang sa pamamagitan ng buhay na umaabot. Okay, na itong buhay na ito, no, hindi lang tayo niligtas, kundi dinala tayo sa trono para maghari katulad ng hari. No, at sa pamamagitan ng katwiran, no, at biyaya, tayo ay naghahari sa buhay at pinaghaharian ang lahat ng bagay. Kaya yan yung isang kaligtasan na tinatawag nating organic salvation. Kasi pag organic salvation, hindi ito yung katulad ng judicial. Ang judicial kasi, ginawa tayong matuwid upang tayo ay hindi na mapahamak, no, at hindi na makondena ng Diyos. No, yan ay judicial. Sapagkat si Kristo ang ating katwiran. So hindi pwedeng sabihin na, makasalanan ka, kailangan sa'yo makondena. At kailangan sa'yo ay mamatay. Hindi na pwedeng mangyari yon kasi si Kristo na ang katwiran natin. No, at tayo ay sa paningin ng Diyos ay katulad na ni Kristo. So judicial yan. No, pero organic naman, okay, ay yung buhay na binigay sa atin. Yung buhay na binigay sa atin ay isang malakas na buhay na nagdala sa atin sa trono upang maging hari. Pero hindi para pagharian yung mga kapatid sa church, kundi itong buhay na ito, may kalakasan siya na maghari, no, sa kasalanan, sa kamatayan, kay Satanas, sa sanlibutan, no, sa mga kahinaan natin, pinaghaharian niya. Ibig sabihin, on top ka.
No, yan ay isang kaligtasan na practical naman at experiential. So yun yung pinapakita sa atin na tinatawag naman nating organic salvation through life. No, organikong kaligtasan sa pamamagitan ng buhay. Kung wala itong buhay na ito, wala tayong puwersa, wala tayong lakas, no, para daigin natin itong mga kahinaan na ito. Kaya meron din siyang kinalaman doon sa sinasabi sa atin na yung spirit, yung kautusan ng espiritu ng buhay, pinalaya tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ibig sabihin, buhay sa buhay yan. Law sa law. So yun yung naging mas malakas na buhay at malakas na kautusan meron tayo upang daigin ang mas mahinang buhay at mahinang kautusan. Dati-dati, itong kautusan ng kasalanan at kamatayan, ang lakas nito sa buhay natin. Ang lakas niya, hindi natin siya kaya. Kasi yun yung panahon na wala pa tayong buhay. Wala pa yung espiritu sa atin. Kaya talong-talo tayo. Inaalipin tayo. Diba? Pero nung dumating yung buhay, no, sa panahon ng ating pagtanggap sa Panginoon, nag-iba na yung sitwasyon. Nag-iba na yung sitwasyon. Yung buhay na natanggap natin, mas malakas na siya. No, overcoming siya. Kaya kung tawagan yung buhay na ito, overcoming life. Na kaya niyang daigin. Kaya niyang daigin. No, ang mga kasalanan, mga kahinaan, ang mga makalaman na bagay, kaya na niya. No, pero mangyayari yan kung bumabaling ka sa espiritu. So yun ang requirement. Yun ang kahilingan. Upang maghari ka sa buhay, kailangan bumaling ka sa espiritu. At ang pagbaling sa espiritu ay ang paglagak ng ating kaisipan sa espiritu. At kapag tayo ay nasa espiritu, ang espiritu natin buhay na buhay. At ito ay lumalaganap hanggang sa kaluluwa natin. At may posibilidad na lumaganap siya hanggang sa katawan. Yan ang organic salvation. Bagaman sinasabi natin, ang katawan natin ay matutubos, no, sa panahon ng katubusan ng ating katawan sa pagbalik ng Panginoon. Subalit ngayon, may mga pagtikim din. May mga pagtikim din na kung saan ang katawan natin ay nare-revive sa pamamagitan ng buhay. Amen. Amen. So the Spirit today is Christ in application. So huwag niyong kalimutan to. Sabi niya, ang Espiritu ngayon ay si Kristo para sa ating application. Paano mo mai-apply si Kristo sa buhay mo? So maraming taong nagsasabi ngayon, kunin mo si Kristo bilang sentro mo. Sa inyong pamumuhay mag-asawa, si Kristo ang sentro. Sentro si Kristo. Pero wala namang practical na pagkuha kay Kristo bilang sentro. Ang practical na pagkuha kay Kristo para mai-apply si Kristo ay sa pamamagitan ng Espiritu. So yan yung daan, yan yung susi sa pamamagitan ng Espiritu. Asan ka ba ngayon? Dapat nasa Espiritu ka, nakabaling ka dyan. Dyan mo maa-apply si Kristo bilang iyong liwanag, katwiran, kabanalan, karunungan, kalakasan, diba? Kapayapaan, kaluguran, kaligayahan, daan, buhay, lahat ma-apply mo si Kristo. Kung nasa pinaghalong espiritu ka. Pag wala ka dyan, walang Kristo na ma-apply sa buhay mo. So yun yung key, yun yung susi. Kaya ang linaw ang Romans 8. Diba? Ang linaw ng Romans 6. Malinaw ang aklat ng Roman tungkol dito. Ang sentro niya ay organic salvation. Siya yung nagsabi na ang kaisipan na nailagak
Sa laman ay kamatayan. Ang kaisipan na nailagak sa espiritu ay buhay at kapayapaan. Kaya ang application ni Kristo ay ang espiritu. At si Kristo mismo ay naging espiritu na nagbibigay ng buhay, na pumasok sa espiritu natin, na ihalo sa espiritu natin. Kung hindi siya naging espiritu, hindi natin siya maa-apply. Eh, ang ganda nito, sabi niya, the Spirit today is Christ in application. Christ coming to us for our experience. Practically speaking, only when we are in the Spirit are we in the reality of the divine transfer. Na-transfer na ba tayo? Oo, na-transfer na tayo. Na-baptize na tayo, na-transfer na tayo. Okay, pero yung realidad niya ay kailangan mai-apply sa pamamagitan ng Espiritu. Kung wala ka sa Espiritu, hindi mo mararanasan yung totoong transfer in practicality and in experience. Kaya napaka-crucial nung in the Spirit. Amen. Our daily living depends almost entirely on where we are. See? No? Nakasalalay ang ating buhay. Depende kung nasaan ka. Nasaan ka baga? Amen. Where are you? Was the first question that God addressed to the human race. And today, He is still asking, oh, di ba? Where are you? So, ito tanong na ito. Kinote ito sa Genesis. So, naalala nyo, nung ang tao ay natisod, anong unang sabi ng Diyos sa kanya? Nasaan ka? Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasaan siya. Hindi location ang pinag-uusapan dyan. Nasaan ka na? Ibig sabihin, nawala ka. Yung salitang, where are you means you are lost. Nawala ka. Di ba? Napunta ka na sa maling puno. Yung kinain niya, ang bunga ng karunungan tungkol sa masama at mabuti, nawala siya. Wala na siya sa landas ng Diyos. Nawala na. Maling landas na meron. Kaya sabi ng Panginoon, nasaan ka? So, ang ganda ng tanong na yan. Hanggang ngayon, sabi niya, ito pa rin ang tanong ng Panginoon sa iyo. Nasaan ka na? No? Sasabihin mo ba sa Panginoon, Panginoon, andito ako sa laman. Bumaling ka sa Espiritu para mapunta ka sa tamang daan. Para mapunta ka sa isang lugar na kung saan maghahari ka. Amen. Our need is not to behave in a certain way, but to be found in Christ by being found in the Spirit through our union with the Spirit. So, yan ang ating tamang daan. Be found in Christ. How? Be found in the Spirit. Yun ang paraan. O, tama naman, brother. Dapat kay Kristo tayo. Sentro natin si Kristo. Napaka-religyoso. Madalas nadidinig ko palagi ito kasi nagkakasal ako. Lahat ng mga nagsasalita. Kunin nyo si Kristo bilang sentro nyo. Hindi naman masamang pakinggan. Pero wala akong naririnig na dapat bumaling kayo sa Espiritu. Diyon ang pinaka-practical at experiential na paraan. Bumaling sa Espiritu. Tamasahin ng Panginoon sa Espiritu, lumakad sa Espiritu, mag-ensayo ng Espiritu. Paulit-ulit. No, yan ang dapat natin pamumuhay. Amen. Our spirit deep within is one with the consummated spirit of the process and consummated triune God. The all-inclusive Spirit, who includes the Father, the Son, and the Spirit, is in us and is mingled with our spirit.
Our spirit is joined to the Lord as one spirit, and His Spirit witnesses together with our spirit that we are children of God. Amen. So, yung Espiritu, consummated siya eh. All-inclusive siya. No? At siya ay the Spirit. No? At siya rin yung tres unong Diyos na naproseso na papalooban ngayon ng Ama, Anak at Espiritu. No? At ito yung Espiritu na mayaman, no? Na nagpapaloob sa lahat ng bagay. Kompleto siya upang tugunan lahat ng ating pangangailangan. O, kaya napaka-bless natin na itong panahon na ito ay panahon ng Espiritu. No, wala na tayo sa mga larawan, sa gisag o mga physical na mga bagay. Subalit ang realidad ng pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa atin ay ang Espiritu. Kaya nasa atin na ito. At dahil sa Espiritu, tayo ay nagkaroon ng autoridad na maging mga anak ng Diyos. Tamasahin ang lahat ng mga pamana ng mayaman na Diyos na nakapaloob sa Espiritu. Amen. That we may live together, exist together, work together, and speak together as one Spirit. Amen. So to be one Spirit with the Lord is to be in the reality of the divine transfer. Salamat sa transfer. Pero wag natin gawin ito na isa lamang facts. Kailangan maging real siya sa buhay natin ngayon. At itong lahat ng ito ay maging totoo, maging pangkaranasan sa pamamagitan ng pinaghalong Espiritu. Salamat, Panginoon. Dinadala mo kami sa mga realidad na bagay. Sa pamamagitan ng Espiritu na binigay mo sa amin, na ihalo sa aming Espiritu. Lahat ng mga spiritual na bagay ay naging realidad sa amin. Panginoon, tulungan mo kami makapasok sa mga praktikal na karanasan. Salamat, Panginoon. Amen.